What is up guys? Alauna na nga ng hapon at kagigising ko lang dahil duty ako kagabi. Kaya naman dali-dali ako nag-prepare para pumunta sa Antwerp, Belgium. Nag-chat kasi yung isa kong kaibigan na si Man dahil nakadaong daw sila doon ngayon. At dahil wala naman akong duty mamayang gabi, ito na yung pagkakataon para magkita kami dito sa Europe. At iseset ko na nga muna yung address kung nasaan siya para dire-diretso ng biyahe. First time ko nga din pala nagagawin ito. May mga pinsan din ako at marami pang kaibigan na si Man. At gusto din nilang makipagkita lalo na kapag dumadaong sila sa Antwerp o kaya sa Rotterdam. Malapit lang kasi yun dito sa amin, nasa 2 oras at kalahati lang na drive. Yun nga lang, minsan kapag nadaong sila doon, natatapat naman na duty ako. Kaya hindi rin ako nakakapunta. Yun guys, 255 kilometers pala yung layo mula dito papunta doon. At dahil kukulangin ng gasolina ko, idadaan muna ako sa gasolinahan. Yun guys, tamang-tama, mura ang gasolina ngayon, 1 euro and 64 cents lang. Kaya naman pala ang daming nakapila dahil mura. Minsan kasi ang bilis tumaas, kaya sinasamantala nila ang pagkakataon. Yun guys, 613 kilometers na ang pwedeng takbuhin itong sasakyan ko. Kaya naman hindi na ako magpapagas pagbalik ko. Mabuti na lang, kahit malamig, maganda ang panahon ngayon. Medyo bibilis ang aking biyahe. At nang malapit na nga ako sa Netherlands, biglang sumama ang panahon at ang lakas ng ulan dito. At nakalagay nga dito, in 1 kilometer, papasok na ako sa boundary ng Netherlands. At ito nga, nakapasok na ako. Dahil nakita ko yung speed limit 100 km per hour lang. Ganon sila kahigpit dito pagdating sa speed limit. Parang sa Pilipinas lang sa expressway 120 km per hour lang ata yung pinakamabilis. At dito nyo guys talaga makikita yung disiplina sa pagdadrive. Kita nyo yung nasa unahan ko, pwede naman siyang magpabilis dahil wala namang ibang sasakyan. Pero hindi niya ginagawa yun dahil hindi siya lumalampas sa speed limit na 100. At yun nga guys, ilang minuto lang tumagos na ako ng Netherlands at papasok na ako ngayon ng Belgium. At dito naman yung boundary ng Netherlands at ng Belgium. At mabuti na lang at gumanda na uli ang panahon. Yun guys, kita ko na yung port na pupuntahan ko. Nakarating na nga ako at dito muna ako nagpark sa gasolinahan. Sinabi sa akin ng kaibigan ko, palabas na daw sila. Sinecheck lang daw yung passport doon sa gate. Sinama daw niya yung 3 niyang katrabaho. Sabi ko okay lang, kasya naman sa sasakyan. Sobrang lakas at ang lamig ng hangin guys. Balik muna ako doon sa loob. Maya-maya nga tumawag sa akin at nakalabas na daw sila. Pre! Wala mo nga jacket. Ang lamig dyan. At yun nga guys, nakita na ulit kami ng aking kaibigan na si Third Engineer John Royce Gascon. Kasama niyang kanyang mga katrabaho. Shoutout din sa inyo mga pre. Ayun o, shoutout sa mga kababayan nating seaman. Hello. At yun nga guys, dumidilim na dahil nag-drive pa kami papunta doon sa city ng Antwerp. At dumaan nga muna kami sa grocery para bumili ng pasalubong dahil uuwi na daw sila sa February. Tamang-tama naman na may sasakyan kami para hindi na sila lumabas uli at mag-taxi para lang bumili ng pasalubong. Ang pasalubong ng mga seaman. Hello. Chocolate. Chocolate. Hindi, masarap din yung ito, Milka. Aso, hindi ko lang kung ano masarap. Itong Bianca masarap din. Ito, di ba? Yun guys, marami na silang pasalubong, puro chocolate. Magbabayad nga lang sila at pupunta na kami doon sa aming pakay. Syempre, mag-iinom. At naglakad-lakad na nga kami para naman maghanap ng magandang pwesto. Yung iba sa kanila ngayon lang daw nakapunta dito at syempre nagagandahan din sila. Maganda naman talaga lalo na kapag ganitong season. Pero sabi ko sa kanila mas maganda kapag summer. Kita nyo guys, ang ganda nga naman tingnan ng mga kainan. Dahil malamig dito sa labas, yung mga apoy sa lamesa ang nagsisilbing heating. Pati sila nagutom din. Kaya sabi namin, hanap muna kami ng kainan bago mag-inom. Pero dahil maganda nga ang lugar, nagpicture-picture nga muna sila. Ang dami pa nga ring tao. Christmas na Christmas pa nga rin dito sa Antwerp, Belgium. Sa sobrang daming tao guys, halos puno lahat ng restaurant. Kanina pa nga kami ikot ng ikot para maghanap ng kakainan. Tapos napapatigil pa kapag nakakakita ng ganitong view para naman mag-picture-picture. At sa wakas nakakita din kami. Meron pa daw bakante sa loob. Punta
Yun guys, habang umu-order, binigyan nga muna kami ng tinapay na may sawsawang maanghang. Napansin ko, tamang-tama yung aming pinasukang restaurant, parang pang seaman talaga. Yung mga decoration nila, may mga isda at angkla ng barko. Dito naman sa taas, yung mga balat ng tahong. €4. Ilang ounce ito? Nabigla naman ako sa presyo ng 8 ounce na Coca-Cola guys, €4. O sa peso, nasa 240 pesos. Kaya naman kahit hanggang sa huling patak, ay sasaidin. And the Philippine was for steak. Oo. Yun guys, sabi nga nila, kahit mahal, minsan lang naman. At pagkatapos nga namin kumain, maghahanap na kami kung saan pwede kaming uminom. Para sulit na rin yung punta ko dito at pagkikita namin. At dito may nakita kaming magandang pwesto. Pero hindi dito sa labas, doon kami sa loob dahil malamig dito. May live pack siguro mamaya dyan. Baka. Yun guys, mukhang magandahan nga dito sa loob. Ang gaganda ng music. Sayang lang, baka makapiright tayo. Ito nga isa naming kasama, napapasayaw na. At dito na nga lang daw kami po pwesto. Bar pala ito at may magagandang music. At hinayaan ko na nga silang umorder. Total, sila daw naman ang magbabayad. Ang sarap uminom sa ganitong lugar, lalo na kapag kasama mo mga kaibigan mo. Talagang marirelax ka. Tapos ganito pa yung view. Plus, magaganda yung music. Talaga namang solve. At yun nga, dumating na yung unang klase ng beer na titikman namin. Dito pala sa Belgium guys, may mahigit 1,500 na iba't ibang uri ng beer. At dito mismo gawa. So paano guys, hanggang dito na lang muna at magha-happy-happy muna kami. Maraming salamat uli sa panonood. Hanggang sa muli. Ciao.